siya confirmed. Pero, siya yung tinitrain ng bonggang-bongga ni Papa Nawat sa MGI. As in, ano daw, parang sobrang spoon feeding, parang anong tawag dito, ultimo kasulok-sulukan, inaano kay Emma. So parang naisip ko siguro si Papa Nawat medyo tumatanda na rin, parang ganun. Tapos siguro sa kanila parang well, kasi ang gusto ni Papa Nawat, gusto niya yung nag-i-Ingles. Diba? Si Emma ang galing sa English, diba? Tapos si Emma, masipag. Diba? Talagang on the go siya anytime. So inyong napanood mga kapolitika itong kilalang pageant vlogger na si Parade of Beauty sa kanyang naging revelasyon dito sa kanyang social media account. Sa isang live sa kanyang channel ay ni-reveal niya na di umano itong si Emma Tiglao ay magmamanage nitong Miss Grand Organization. So ito yung ating pag-uusapan kasi I believe na worth it na ating pag-usapan itong si Emma Tiglao at ang posibilidad na di umano ay ipapamanage kay Emma itong napakalaking responsibility dito sa Miss Grand Organization. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So usap-usapan mga kapolitika dito sa mundo ng social media itong naging live video ni Parade of Beauty na pageant vlogger kung saan ay sinabi niya dito sa kanyang live na posible daw na i-manage ni Emma ang Miss Grand Organization dahil tumatanda na itong sinawat. So wala pang confirmation ito mga kapolitika. Ito ay nanatiling rumor, ito ay nanatiling chismis lang dito sa social media dahil wala namang sinabi rin sinawat. Siguro malalaman natin yan after ng termino ni Emma Tiglao kung siya ba ay mag-stay dito sa organization kasi hindi naman maipagkakailan na talagang marami ang bumili, marami ang mga dito kay Emma, marami yung mga nag-a-aspire sa kanya dahil napaka versatile, napaka-flexible nitong si Emma at lagi nating sinasabi parang hindi siya nauubusan ng energy at napaka-kwela, napaka-energetic nitong si Emma Tiglao. So dito sa sinabi ni Parade of Beauty na ipapamanage sa kanya yung Miss Grand ay posible yon mga kapolitika pero ay doubt pa rin kung ito ay totoo. Okay, so hindi pa ako kumbinsido kung talagang ipapamanage ito kay Emma Tiglao kasi in the first place mga kapolitika wala naman tayong naririnig pa kay Nawat, wala rin siyang hint na ibibigay kay or siya ay napapagod na dito sa kanyang pageant. In fact ay pinapalawak pa nga niya itong Miss Grand International. So dito sa sinabi ni Parade of Beauty ay doubt kasi yung marami namang mga kakilala itong sinawat na mga kapwa niya Thai kung saan is marunong rin mag-Ingles. So parang imposible na ibibigay niya kay Emma gayong meron naman siyang mga mga kakilala or sa loob ng kanyang organization kung saan is pwede niyang ipagkatiwala itong Miss Grand International na beauty pageant competition. Okay, so even yung mga netizen is hindi naman ganoon kakumbinsido mga kapolitika na ipapamana kay Emma ang Miss Grand. So maliban dito sa balita kay Emma Tiglao, dito naman po tayo sa Reyna Pilipinas dahil kumpirmado na po ang pagsali ni Miss Alexi Brooks dito sa nasabing beauty pageant competition dahil nakita mga kapolitika yung kanyang larawan doon sa wall ng mga candidate, di umano yun ng Reyna Pilipinas. So naka short hair at naka red na gown itong si Alexi Brooks kung saan is nakita doon ang picture ni Alexi which is confirmed na nga na sasali itong Miss Eco International 2025. So napag-usapan na rin natin ito doon sa ating mga naunang video na kumakalat yung mga litrato niya kung saan is may capture ng may caption ng Grand which is nagpapahiwatig na siya ay sasali dito sa Miss Grand beauty pageant competition ni Nawat. So tayo ay positibo na kayang paingayin ni Alexi itong
beauty pageant na ito dahil nga doon sa Miss Universe Philippines ay talagang siya ang pinag-uusapan, siya ang paborito ng masa during her time. So it's just that unluckily hindi siya nanalo doon sa kanyang sa competition na yon, pero talagang maingay ang kanyang pangalan at marami ang mga sumuporta sa kanya, marami ang naano sa kanya na touch doon sa storya ng kanyang buhay. Okay, so dito sa Miss Grand or sa Reina Filipinas I am sure na marami ang hahanga dito sa kanya dahil sa kanyang galing at sa kanyang husay pagdating sa mundo ng beauty pageant. Okay, so yun mga kapolitika ang ating pinaka-latest na issue ngayon dito sa mundo ng beauty pageant competition. Ano po ang inyong masabi dito sa revelasyon di umano ni Parade of Beauty na ipapamana kay Emma Tiglao, ang management ng Miss Grand Organization? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Sa lahat ng parang nag-message, ganyan. Kasi honestly, wala, no bad feelings. Parang, kasi ako, madali akong makamove on. That's the thing about it. Parang ang mantra ko sa buhay, it is what it is. Ganun. So parang nung, hindi carry. Okay, hanap tayo ng ibang trabaho. Ganun siya. Nung nalaman ko na hindi ako matutuloy, hanap ako ng ibang work. Hanap ako ng ibang gagawin ng araw na to. Ganun. Yun yung love laban, di ba? Tsaka nung umaga nagtanim pa ako kasi Arbor Day. So nagtanim pa ako ng umaga, tapos after nung nagparade pa ako sa Bacoor. Tapos after nung parade, nag-ayos ako for love laban. So nung nalaman ko siya, wala akong ganap ng gantong araw. Kasi nga nakadedicate ko for that. Sabi ko, sige, hanap ako ng trip sa buhay. So yun, nakahanap ako na-invite ako sa iba't ibang events after. So sabi ko, okay na din, dami kong nagawa nung araw na yun. At least, di ba? Oo. Joy for Rain Para lang daw sa- Pilipinas. Pilitin nyo. Para mag-host. Ha! May galing daw ba sa Miss Earth Arena? Joy Barcoma pangalan. Nasa Cebu ako. Pero ang saya ko nga. Ikaw kamusta ka? Okay naman. Okay naman ako. Same lang din. Alam mo, ewan ko, parang sa ang dami kasi nangyayari sa lahat. Nakita mo rin yung sa Venezuela. Actually, mini-message ko yung kabatch ko from Venezuela. Parang paano makakatulong in some way, ganyan. Kasing hirap. Parang may nakita ako nag-post kaninang morning. Hindi rin sapat din talaga yung nabibigay ng government nila. So, naghihingi din talaga ng tulong. So, alam mo yun, parang ang daming nangyayari. Tapos, ikaw, yung thinking mo na lang, maging grateful ka na lang din talaga sa lahat din na nangyayari sa'yo. Ganon na lang siya. True. Parang hindi umiikot sa atin ng mundo. Parang after this, okay, moving on, gano'n. Ganon na lang siya. Tapos grateful ako kasi nakaka-travel din ako sa, imagine naka-travel akong Guatemala na never in my wildest dream na makakapunta ako Nakapag-Guatemala doon. ka. Ganon. Ang saya. Behind the scenes sa pageantry. Alam mo yun, yung parang, di ba tayo dati sa stage lang, kung ano yung binigay na prod sa atin, yun na yun. Siguro sabi ko nga kay Jojo, dito natin ilalagay yung mga gusto natin noon na makita or maramdaman hanggat kaya natin. True. Tsaka yung experience na gusto mong bigay sa queen, and as a queen, gusto mong maranasan ng ibang beauty queens. Kasi depende sa pageant talaga yung experience eh. Like sa, kunyari, Miss Grand, very pasabog talaga yung production. Nag-uusap ko yung nakaraan ni Jojo. Sabi ni Jojo, parang ang medyo challenging for him, medyo pressured siya, is kung paano niya mamimit yung standards ng Miss Grand International. Kasi grabe daw talaga yung staging ng production. So, yun yung ini-aim niya na magawa na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sobra. So, yung parang, kabog. Kasi nakapanood din ako ng Miss Grand sa provincial ng Thailand. Grabe, pasabog din sila. Provincial yun. Provincial pa lang yun ng Thailand, ah. Sabi ko nga